Nagarap ang Turkiya at Estados Unidos sa SoFi Stadium sa Los Angeles na may magkaibang mga layunin. Nakasiguro na ang koponan ng Estados Unidos sa unang pwesto ng grupo matapos ang kanilang mga panalo laban sa Paraguay at Australia. Samantalang ang Turkiya ay haharap sa laban na ito na ang pangunahing motibasyon ay ang kanilang danggal matapos mawalan ng tsansa sa pagpasok. Gayunpaman, hindi kailanman madali ang ganitong laban at nais ni Mauricio Pochettino na pumasok ang kanyang koponan sa knockout stage ng may momentum. Kaya manatili ka hanggang dulo dahil sasabihin ko sa iyo kung anong oras lalaruin ang laban ng Turkiya at Estados Unidos sa halos lahat ng bansa sa mundo. Saan mo ito mapapanood sa telebisyon? Kumusta ang forma ng dalawang koponan? At ano ang posibleng lineup ni Vincenzo Montalvo at ni Mauricio Pochettino para sa huling laban na ito ng group stage? Diretso na tayo sa mga oras. Sa Espanya, magsisimula ang laban ng alas 4 ng madaling araw. Sa Portugal, magsisimula ito ng alas 3 ng madaling araw. Sa Turkey, magsisimula ang laro ng alas 5 ng madaling araw. Sa US, dahil sa Los Angeles ang laban, ito ang oras. West Coast, LA, San Francisco, Seattle, alas 7 ng gabi. Mountain Time, Denver, alas 8 ng gabi. Central Time, Dallas, Houston, Chicago, alas 9 ng gabi. East Coast, Nueva York, Miami, Washington, alas 10 ng gabi. Sa Mexico, magsisimula ang laban ng alas 9 ng gabi. Sa Guatemala, alas 11 ng umaga. Sa Honduras, El Salvador, Nicaragua at Costa Rica, magsisimula ito ng alas 8 ng gabi. Sa Panama, ito ay alas 9 ng gabi. Sa Colombia, Peru at Ecuador, magsisimula ang laban ng alas 9 ng gabi. Sa Venezuela, Bolivia, Paraguay at Chile, magsisimula ito ng alas 10 ng gabi. Samantalang sa Argentina, Uruguay at Brazil, ang unang pito ay maririnig ng alas 11 ng gabi. Kaya alam nyo na, iset ng maayos ang inyong mga relo. Ihanda nyo dahil layunin ng Estados Unidos na tapusin ang group stage ng puro panalo habang ang Turkey ay mapapaalam sa World Cup sa pamamagitan ng magandang laro kontra sa isa sa mga host ng torneo. At ngayon mismo, titingnan natin kung saan nyo mapapanood ng live ang laban ng Turkey at Estados Unidos bawat bansa. Ikalawang bahagi saan mapapanood ang Turkey kontra Estados Unidos alas 2:30, 20:33 ng hapon. At ngayon, punta na tayo sa isa sa mga pinakahinihingi nyo sa bawat video. Saan mapapanood ng live ang Turkey kontra Estados Unidos? Magsisimula tayo sa Estados Unidos kung saan mapapanood ang laban sa Fox, Ingles at Telemundo, Espanyol. Bukod pa rito, mapapanood din ito sa Fox One, Fox Sports App, Peacock at Fubo na magbibigay ng live streaming ng laban mula sa kahit anong device. Sa Espanya, mapapanood ng libre ang laban sa La Uno ng Telebisyon Espanyola pati na rin sa RTVE Play at The Zone na patuloy na nagbibigay ng buong coverage ng World Cup. Sa Portugal, ang Sport TV ang nangangasiwa ng pagsasayang papawid. Sa Turkey, mapapanood ang laban sa pampublikong telebisyon na TRT na siyang nagbo-broadcast ng lahat ng laro ng kopo ng Turkish sa World Cup na ito. Sa Mexico, mapapanood ang laban sa Canal 5 Las Estrellas, TUDN at sa platformang ViX. Sa Canada, ang pagsasayang papawid ay sa TSN, CTV at RDS. Kung pupunta naman tayo sa South America, karamihan ng mga bansa ay magkakaroon ng broadcast mula sa The Sports. Sa Argentina, mapapanood din ito sa Telefe at Taike Sports. Sa Chile, mapapanood ito sa Chilevisión at The Sports. Sa Colombia, ang laban ay ipapalabas ng Caracol Televisión, RCN at The Sports. Sa Peru, mapapanood ito sa America Televisión at The Sports. Sa Ecuador, mapapanood ito sa Teleamazonas at The Sports. Sa Venezuela, ipapalabas ito sa Televen at The Sports. Sa Bolivia, mapapanood ito sa Red Uno Unitel at The Sports. Sa Paraguay, ang retransmisyon ay pangangasiwaan ng Tigo Sports at The Sports. Sa gitnang Amerika, mapapanood ang laban sa Teletica sa Costa Rica, Shaping TV sa Guatemala, TCS sa El Salvador, Televicente sa Sentro sa Honduras, Canal 10 sa Nicaragua, RPC TV at TVN sa Panama.
Kaya alam niyo na, hindi mahalaga kung saang bansa kayo nanonood dahil mapapanood nyo ng live ang laban ng Turkiya laban sa Estados Unidos. Mayroong napag-usapan na ang oras at channel sa TV, dumako na tayo sa mahalaga. Paano nga ba haharapin ng Turkiya ang laban na ito kontra Estados Unidos? Sa totoo lang, mahirap ang sitwasyon ng kopo ng Turko ngayon. Wala nang tunay na tsansa ang Turkiya na makapasok sa susunod na round matapos nilang matalo sa unang dalawang laro nila sa grupo. Una, natalo sila kontra Australia sa score na 2-0 at pagkatapos ay natalo ulit sila laban sa Paraguay sa score na 1-0. Sa laban na yon, mas maganda ang ipinakita nila pero muling naging mahal ang kapalit ng kakulangan nila sa bisa sa opensa. At yan mismo ang naging malaking problema ng Turkiya sa World Cup na ito. Mahirap para sa kanila gawing goal ang magagandang sandali. May magagandang parte sila sa laro at naitawid ang bola sa kalaban. Nakagawa sila ng ilang mga sitwasyon ng panganib pero sa dalawang area ay hindi sila naging matindi at sa isang World Cup may kapalit yan. Alam ni Vincenzo Montella na tanggal na ang kanyang koponan pero alam din niya na hindi walang saysay ang laban na ito. Ang paglalaro laban sa Estados Unidos, isa sa mga host sa Los Angeles at sa harap ng punong-puno na stadium ay isang pagkakataon para tapusin ang torneo na may mas positibong imahe. Bukod pa rito, ang Turkiya ay may mga manlalarong napakagagaling. Ang malaking pangalan ay Arda Güler. Ang manlalaro ng Real Madrid ay inaasahang magiging leader ng bagong henerasyong ito ng mga Turko. May kalidad siya, magandang pananaw sa laro, mahusay sumipa, huling pasa at ang kakayahang mag-imbento ng kakaiba kapag mahigpit ang laban. Sa ganitong laban na walang kanong pressure, mas malaya siyang makalilitaw sa pagitan ng mahalinya at maging pangunahing tauhan. Kasama niya, naroon din ang mahahalagang pangalan tulad ni Hakan Çalhanoğlu, ang manlalarong nagtatakda ng ritmo mula sa gitna ng field. Kenan Yıldız, isa sa mga umaatakeng may pinakamalaking potensyal sa European football, at si Kerem Aktürkoğlu, na kayang makasakit gamit ang kanyang bilis at paglusot sa gilid. Para sa Turkey, malinaw ang layunin, magpaalam ng may danggal, makipagsabayan, manalo kung maaari. At ipakita na, kahit hindi naging ayon sa inaasahan ang World Cup na ito, may mga manlalaro pa rin ang proyekto para lumago sa hinaharap. Pero sa kabila, andun ang Estados Unidos, isang koponan na papalapit na, isang koponan na naglalaro sa sariling bayan, isang koponan na nangunguna na sa grupo, at isang koponan na gustong tapusin ang group stage na may 3 panalo sa 3 laban. Kaya si Montella, kailangan niyang magdesisyon kung ilalagay niya ang pinakamalakas na 11 o kung magpapasok siya ng ilang pagbabago para bigyan ng minuto ang mga manlalarong hindi madalas gamitin. Ang sigurado ay ayaw ng Turkiya na umalis sa World Cup nang hindi nakakagol, nang hindi nananalo at nang hindi man lang nagiiwan ng huling competitive na performance.